pasyente po na in-relief na po dun sa mga private hospital. At saka nasabi niyo rin po parang tutulong po yung house po na sa mga biso Narinig ng naman mga natin patient po. ang direktiba ho ng ating mahal na pong Yes po. yung mga naapektuhan itong Lindon, yung mga nasa ospital, Bati-bati. privado sa ating public hospital, kailangan zero balance, walang pabayaan. Kaya pagtutulungan po natin ang House of Representatives at ganoon din po ang iba't ibang mga ahensya natin, ang national government, and of course yung coordination with the local government unit po dito sa region na naapektuhan ng earthquake. Sir, in Sarangani, sir, nalatag kanina ni Dr. Arvin Alejandro yung lagay ho ng ospital. Ano pong pwede natin maitulong kanina? Opo. Hindi lamang po yung ospital ng Sarangani, lahat ng mga ospital na naapektuhan kailangan maging operational ito. Kaya kailangan ma-assess din mabuti kung pwede mo na bang tumanggap ng mga pasyente sapagkat ayaw naman natin mailagay sa peligro yung ating mga pasyente kung nandun sila sa loob ng ospital. Kaya importante rin ma-assess mabuti yung mga building katulad ng ating mga airport na nakita kanina. At para sa ganun, matiyak natin na wala tayong magiging problema. Kaya ganun din ang ating support, pagtutulungan namin para sa ganun, ma-rehab natin yung mga bilis na panahon itong mga ospital sa pagkatito yung unang-unang mga pangailangan natin dito. Yung airport at saka fishport po ng Gansan, kumusta po? Sa kanya lahat, tayo na magdalhin. Sa kanya lahat. Meron na po mga reports na dumating sa mga damages sa inyo pong area. At siyempre, tamang-tama po yan, ang ating mga kinatawan ng inyong riyon ay pagtutulungan po namin para matiyak na nandun siya sa loob ng ating proposed budget for next year para masiguro natin magawa yung mga dapat na magawa na mga kalsada, mga tulay at ano pang mga facilities para pakinabangan po ng ating mga kababayan. Shoot. Sir, Speaker, yung supplemental budget for quick response fund, do you consider that during the briefing? Alin? Yung quick response fund natin? Yes, oo. Ayun naman laging nakahanda naman yung ating national government, particular ang iba't ibang mga ahensya katulad ng DOH, DSWD, at tiyakin pa natin na madagdagan pa ang mga pondo na to para matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan sapagkat nakita natin kung gaano katindi ang tama dito sa ating lugar at hanggang ngayon meron pa rin mga nire-recover tayong mga kababayan. Hopefully, Sir, mensahe niyo po sa lahat ng mga apektado within Mindanao. kami po ay sa ngalan po ng House of Representatives sa aming pong taus-pusong pinaabot ang aming pong pakikiramay. Nandito kami para matiyak na katulad ng sabi po namin sa lahat ng mga ospital na kakailangan na related po sa earthquake ay titiyakin natin na zero balance yung ating mga kababayan na nasa loob ng mga ospital. At dapat madagdagan pa ng mga pondo para mayroon tayong kasiguran matiyak na malagpasan natin itong paghamon na tumama po sa atin dito sa mga kababayan natin dito sa riyon na to. At syempre, gusto natin na lalong siguraduhin at tiyakin na kasama itong mga rehabilitation o anumang mga makikita natin kakailanganin ng riyon to para makabangon po tayo. Alam nyo, ang natural calamities, hindi katulad ng bagyo na nalalaman natin kung kailan dumarating. Ang earthquake, hindi mo natin malaman kung kailan po talaga. Ang importante rito, bilang mga Pilipino, maging matibay po tayo. Babangon po tayo sama-sama. Ito yung importante yung cooperation at tulungan ng bawat isa. Sir, do we have specific instructions sa mga member of the House na andito sa Region 12? Tayo po ay nakikinig sa kanila kung ano po yung mga kakailanganin nila at ganun naman patuloy din po yung ating koordinasyon sa kanila para matiyak na matulungan po natin yung mga nangangailangan. Based on your initial assessment, sir, sa mga briefing sa'yo, ano po yung nakikita nating urgent needs na pwedeng Yun yung mga public facilities natin na kailangan katulad ng ospital na kailangan natin ngayon. Kailangan makita mabuti ang worthiness ng ospital. Ganun din yung ating airport para tuloy-tuloy yung kalsada. Nakita natin yung GLAN, hirap na hirap nila i-transport yung mga kailangan nating maidala ron.
Kaya maganda rin kahit papano na ang Department of Public Works and Highways tuloy-tuloy naman ang kanilang effort para magawa ng paraan na maging accessible at makarating yung mga tulong dyan sa bayan ng Laguna. Sir, marami pa rin natutulog sa kalsada at kung saan-saan. Ano pong mensahe natin sa mga kababayan natin na Alam ko naman po hindi nagpapabaya ang ating mga local government at tinitingnan nila kung paano lahat maalagaan lalong-lalo na sa ganitong panahon. At alam ko ang ating pong mga local government, lalong-lalo ng ating mga barangay officials, gumagawa ng paraan yung ating mga frontliners para matiyak na hindi sa kalsada o kung saan man natutulog yung ating mga kababayan. Meron pong mga tamang lugar para pangalagaan yung ating pong mga kababayan. Sir, talking about the funding assistance initiative, yung mga senador po natin, nagkaroon na sila ng initiative na 1 month salary nila, ibididonate nila sa calamity. Meron na rin po kaming na po na Congress, ano yung meron na rin po actually na nakapagtulong na po kami at ganun pa rin po kung kakailangan pa rin pong tumulong ay nandito naman po ang Kongreso. Kami po ay nakikiisa at nakikiramay at makakaasa po kayo na ang aming pong patuloy na pagtulong para makatiyak na makabangon po tayo sabay-sabay dito sa problema na ito. Sir, is there a chance na to amend the disaster preparedness because of nangyaring lindol po? Katulad nga ng sabi ko, hindi katulad ng ibang pagka may bagyo, nakakapaghanda tayo kung ilan kung gaano kalakas yung bagyong o typhoon na darating tayo. Pero pagkadating ng earthquake, importante lamang malaman natin kung saan yung sentro, kung saan tatama. Para sa ganon, ang pagpaplano ng local government unit ay maiayos din. Katulad na kung halimbawa, ayan ay prone sa, hindi lang sa earthquake, kundi sa landslide, prone sa flood. Kailangan walang development tayong ginagawa doon para sa ganon, makaiwas din tayo ng mga aksidente. At sana laging unahin natin ang kapakanan at kaligtasan ng bawat Pilipino. Thank you, thank you. Salamat po. Thank you po, thank you po. Special package for the business na natin. Pag-uusapan po kung ano po paano natin i-address para tulungan po at makabalik yung ating po mga Thank you po.